Yung isa, pwedeng explosive, kitang-kita mo agad sa kanyang facial reaction, sa kanyang body movement, na talagang galit na galit siya. Meron ako na-encounter yung paggalit na siya, nanginginig yung kanyang balat dito. May kilala ko, Madre yun. Buhay pa siya. Oh. So, meron namang iba, hindi explosive, implosive, yung bang nonchalant, pero galit. Oh, kumukulo sa loob. Hirap yan pag ang kulo nasa loob, pag lumabas, no? Sama na amoy, ganun talaga, di ba? It's a kind of anger na, tignan nyo ha, subtle way, lumalabas kapag implosive, parang ganito. It shows up, pwedeng ganito yan. Some people, no? They don't explode, they implode. Usually, lumalabas yan pag implosion sa sarcasm. Yung parang masakit magsalita. Yung iba, lumalabas bitterness. No? Pakisabi sa iyong katabi, yung bitter kinakain, hindi inuugali. Okay. So, ayan. Bitterness, bit-bit hanggang libingan. No? Grabe, ginawa niya sa akin, talagang masaktan ako. Ilang taon na yan, Brad? Mga 15 years ago, grabe 15 years, dala mo pa rin. Bitter ka, diba yung ganun? Yung iba naman, passive-aggressive naman yung behavior. Na kapag meron ka mga ganitong problema, kailangan mo tong talk na to. Alright? So, yun yung audience number 1. Audience number 2. People who do not get angry even for the right reasons. Hindi marunong magalit. Kahit dapat nagagalit na siya, binatukan siya ganyan pa. Aray. No, naputukan na siyang bomba sa likod. Aray. Diba? Usually, itong mga taong to, they suppress their anger. For example, meron akong mga nakilalang tao, inabuso na, no? Or their loved ones are being abusive. And they refuse to get angry. Kahit niluloko na siya, ay, sige lang, mahal ko kasi siya. No, mga ganon, di ba? Sometimes, kapag inaabuso na sila, they think they deserve it. Or they believe it's a wrong way to get angry. Mali kasi ang magalit. Or there is a grief, injustice towards the others, and they remain apathetic na okay lang. One time, nasa loob ng opisina, may kasamahan ako doon na yung isa, nakikita ko talaga kung paano niya binubuli yung isa. Nagsasabi siya ng mga masasakit na salita, nanlalait, bobo ka, tanga ka, ganun. So alam ko naman kasi kilala ko yung isa, dahil estudyante ko yun, alam ko hindi makikinig sa akin yun. So ang ginawa ko, nirecord ko. Nirecord ko kung ano nangyari, dinocument ko, ganyan. Dahil alam ko naman na hindi siya makikinig kung i-confront siya. So, nireport ko sa aking immediate supervisor na gano'n ang ginawa niya. So siya, syempre, hindi naman naamin yan agad-agad. So, nag-justify siya, sumunod din siya, ganyan-ganyan. But, hindi ko kasi kayang makita na merong isang inaabuso, inaapi, tapos nandiyan ka lang, wala kang ginagawa. Diba? Parang ganyan na yung society ngayon. Imbis na tumulong, oy, live po tayo ngayon, may nasusunog dito sa ating harapan. Meron po na disgrasya. Okay, para may content. Diba? Tumulong ka muna. Inuna pa yung content. Diba yung ganon? Sa harapan mo may nangyayari na. Kaya nga, embrace that anger. Kasi yung anger na yan is part of my healing process. Do you now see how important this talk is? Sisimulan natin sa tanong na ito. Paano nangyayari ang galit? How does anger happen? Usually, ito nangyayari. We get angry, nagagalit tayo when our expectations are violated. Pakisabi, expectations are violated. Go. Expectations are violated. Parang ganito. Next picture, please. Ito, expectation mo. Ito ang ginawa sa'yo. Diba? Parang hindi nag-match ang expectation sa reality. Diba?
Alam mo yung kaibigan mo na bago pa lang sa tattoo, sige, papatattoo tayo. Diba? Grabe, expectation mo, taas-taas. Tapos sa reality, uy, ba't ganito to? Bay? Diba? So galit ka, bakit expectation mo hindi nag-match sa reality? Alam nyo, in their book, sa book na lahat ng talk natin nakapattern sa libro na to, Why Emotions Matter. Sabi ni John and Tristan Collins, sinulat nila ito, basahin natin all together. 1, 2, 3, go. We all have expectations. We have long-term expectations about our life will become one day. We have short-term expectations about how our day will go. We have expectations about how people should behave and how societies should operate. Anger is the surge of energy and aggression we feel when those expectations are not met. It is a powerful feeling, a strong sense that you are right and that someone or something else is wrong. And that situation needs to be rectified. Na dapat baguhin yung sitwasyon na yun. But again, yung galit is a powerful stuff. It's a potent stuff. Para bang, how can we compare this? Para bang isang nuclear energy. Kung titignan natin, it can do good. Halimbawa, a nuclear reactor can provide energy, but a nuclear bomb can also kill. Nakadepende kung paano ginagamit. Pakisabi sa iyong katabi, nakadepende kung paano ginagamit. Nakadepende kung paano ginagamit. Now, because kung titignan natin sa ating scriptures, nagalit ba si Jesus sa scriptures? Did Jesus get angry? Yes, correct. The answer is correct. Okay, yes, okay. One day, ang ginawa ni Jesus, nag-cause siya ng malaking drama sa isang templo. Tignan natin, basahin natin to in Mark 11, verses 15 to 16. Let's read together, 1, 2, 3, go. They came to Jerusalem, and on entering the temple area, he began to drive out those selling and buying there. He overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves. He did not permit anyone to carry anything through the area temple. This story makes many readers medyo hindi komportable. Diba? May nagsabi sa akin, alam mo, parang nag-overreact naman yata si Jesus sa puntong ito. Parang, diba, pag iniisip natin si Jesus, mabait. Do you see Jesus as mabait? Yes. So pag nagagalit siya, parang it's out of his character, parang hindi siya yun, di ba? He is very far from the old church hymn, di ba? Parang ito, naririnig na natin to. Narinig na ba to sa simbahan? Heart of Jesus, meek and mild. Na-remember niya yan? Meek and mild. But God gave us the emotion of anger for a purpose. Pakisabi, purpose. Purpose. Kaya kung titignan natin, there are times when God wants us to be angry. May mga panahon talaga na dapat kang magalit. Kaya sabi ni St. Thomas Aquinas, basahin natin to. He who is not angry when there is just cause for anger is immoral. Grabe, no? Kung kailangan mong magalit ka. Lalo na kapag may injustice, lalo na kapag may abuse, lalo na kapag hindi maganda yung ginagawa. Diba? Kaya ako, nagalit ako noon talaga nung may injustice. Nakwento ko na to sa inyo noon, na yung during examination, nahuli ko yung estudyante na nangungopia. Diba? Nakwento ko sa inyo noon. Ako'y nasa Pisay pa, sa Philippine Science. And then, nahuli ko yung estudyante, tumitingin talaga. Meron ba dito taga-Pisay? May, okay, wala. Siyempre, may klase kayo. Okay. So, taga-Philippine Science. Tapos, nahuli kong nangungopia. Oh, talagang nilapita ko. Tapos, tumitingin-tingin sa papel. Sabi ko, oh, no cheating during exam. So sir, pag hindi exam, pwede mag-cheat. Hindi naman. Sabi ko, no cheating during exam. Sabi niya, sir, hindi naman ako nag-cheat.
Sabi niya, why are you looking at his paper? Kasi gwapo yung katabi niya. Sabi niya, sir, I'm not looking at his paper, sir. Sabi pa nung estudyante, tinitignan ko lang, sir, kung yung apelyido niya bagay sa akin. Grabe, no? Yung huling-huli mo na, tas lulusot pa siya. Grabe, talagang, ayun na. So, nagkaroon kami ng yung parent ng batang yun, talagang discipline case. And then sabi niya sa akin, sir, drop this case. Sabi ko, no ma'am, I cannot drop this case. Yung parent, doktor. Grabe. Tapos officer ng PTA. Laking posisyon. Ibig sabihin, ang laking ambag sa eskwelahan. Ito na. Sabi niya, sir, I have connections. Connections that you don't have. Grabe, gulantang ako dun. Tapos, 3 months to go, mariregular na ako. Kasi substitute lang ako 3 months na lang, mariregular na. Tapos tinanggal ako bilang guro. Di ba, sobrang masaktan ka doon? Kasi, syempre, you're looking forward. Kumuha na nga ako ng bahay doon, malapit sa eskwelahan. Diba? Tapos tinanggal ako. Siyempre, galit ka. Nasaktan ka. Bakit ka tinanggal? Hindi ako binigyan ng rason. Bakit ako tinanggal? Sabi nila, your services are no longer required. It's discontinued. Siyempre, pamilya ako pinapakain. Tao bang kaldero ko? So, galit na galit ako. Tapos, gusto kong gumanti. Diba? Pag nasaktan ka, gusto mong gumanti. Nag-file ako ng case. No, just to find out. Siyempre, civil service case. Pagdating doon sa civil service, kumpare pala nung director, yung director ng civil service. So wala. Binabangga ko pa din. Talagang walang, sinurrender ko sa Diyos. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala dito, Lord. Wala akong panalo dito. So, I surrender it to God. And then, anong ginawa ng Diyos? Tinanggal ako bilang guro. Ang ginawa ng Diyos, niluklok ako bilang punong guro. Grabe si Lord, no? Tinanggal ako bilang teacher at ako'y ginawa niyang principal. Ito na. Diba? So, dahil galit ako, dahil sa galit na yon, dahil sa discontent na yon, sabi ko, hindi man lang ako dinefend ng admin, no? Na mataas naman yung aking performance. Tapos hindi ako dinefend. Parang hinayaan lang nila na mangyari. Kaya nung naging principal ako, talagang because of that anger and discontent, sabi ko, hindi ko ito papayagan na mangyari sa teachers ko. Na ibubuli kami ng magulang. Kaya pinakauna kong ginawa nung nagpa-meeting ko sa parents, sabi ko, parents, bawal ninyong i-contact ang mga teachers, lalong-lalo na kapag dapat silang namamahinga na. I-contact nyo lang sila kapag hours ng eskwelahan. May tatanong kayo, kasi may love life din yung mga yan, di ba? May buhay din yung mga yan sa labas. So, dahil yun yung pinagkait sa akin, nung ako'y naging principal na, yun yung una kong ginawa. So, may purpose ang Diyos sa mga ganyan, di ba? Hindi ako papayag na aapihin ang mga guro. So again, why did Jesus get angry? Tignan natin ha. Because there was something horribly wrong happening there. Ito ipapaliwanag ng next verse anong nangyari. Sige, basahin natin sa Mark 11 verse 17. Then he taught them saying, it is not written, my house shall be called a house of prayer for all peoples, but you have made it a den of thieves. Tama lang. Jesus was angry for the right reason. Bakit? Tanong niyo bakit? Dahil sa loob ng dalanginan, dapat magdadasal ang mga tao, dumadalangin. Pero sa loob mismo ng templo, may pagnanakaw at korupsyon na nangyayari. Kasi ganito ho yan. Yung mga, noong unang panahon, meron silang iaalay o isakripisyo doon sa altar para yung kanilang pagdadasal ay tatanggapin ng high priest. Now get this. So yung mga pobre, ang kaya lang nilang bilhin yung mga kalapati. Kasi makikita mong status niyan, kapag ikaw ay mayaman, ang bibilhin mo ay baka. Okay? Cattle. Now, yung mga yan, or sheep,
Okay. Pagdala nila ng sheep doon, iti-check ng pari. Alam nyo kung gaano sila katagal bago makarating sa templo? 3 araw. So pagdating nila ng templo, titignan ng pari yung kanilang mga dinalang mga tupa, tapos sasabihin ay hindi pwede, may blemish. Hindi siya pwede for sacrifice. So isipin mo, 3 araw niyang dala. Tapos nireject lang. Pero itong ginagawa ng mga pari doon, meron silang mga tupa na pre-approved. Ibig sabihin ng pre-approved, pwedeng isakripisyo. Kaso lang, mas mahal ang kanilang ibebenta doon sa nag-try na 3 araw. Okay. So, doon pa lang may corruption na. Diba? Kaya si Jesus talagang galit na kapag yung mga hihirap ay inaapi. Kaya kung titignan nyo, 2 araw na lang, eleksyon na. Hindi kaya ito'y isang malaking reflection para sa atin kasi tayo galit na sa korupsyon at ayaw nating maulit ito ulit. In the same way, but was Jesus angry in the right way? Yun yung next question natin, diba? May nagsabi, hindi ba nag-overreact si Jesus nung pinagsisipa niya mga mesa tupuan sa galit niya? Pwede namang less dramatic. Ayun. So, kinuha ko yung sagot doon sa tanong niya. Sabi ko, you use the right word, dramatic. Sabi ko sa kanya, Jesus was dramatic because nung unang panahon sa kanilang kultura, sa Jewish culture, what he did was, itong tawag sa ginawa ni Jesus, prophetic theater. Pakisabi ngayon, prophetic theater. Yung minsan kailangan mong gawin yung isang bagay para lubos nilang maintindihan. Example, bigyan ko ng halimbawa. Sa aking retreat, kasi ang topic ko is about creation. Paano pinapahalagahan ang creation? So, ang ginawa ko sa retreat, pinagawa ko sila ng creation. Mag-drawing sila, tsaka mag-color sila na paano nila nakikita yung creation. So, nag-drawing sila, 30 minutes, 45 minutes, drawing, tas nag-color. Tas eto na. Pagkuha ko ng kanilang mga ginawa, pinunit ko. Pagpunit ko ng ginawa nila, tinapaktapakan ko pa. Tapos sinunog ko sa harap nila. Alam nyo, anong naramdaman na? Galit. Galit sila kasi pinaghirapan nila yun. Tapos ganun lang ginawa ko sa ginawa nila. Tapos sinabi ko sa kanila, ngayon ba naiintindihan nyo na ang pakiramdam ng Diyos kapag sinisira natin ang kalikasan? Kapag sinisira natin ang ginawa ng Diyos? Pag nagtatapon tayo ng ngayon mas lubos nilang naiintindihan. Bakit? Kasi naramdaman nila. Dramatic, theatrical, di ba? Yan. Prophetic theater. Ganun. It's a standard tool na ginagamit ng mga propeta. Tignan natin ha. In great prophets, tignan natin si Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Hosea. Ginagamit nila ito. They use this street theater to proclaim strong messages. Tignan natin ha. Pakisabi Jeremiah. Alam niyo ginawa ni Jeremiah? May dala-dala siyang paso. Para sabihin sa mga tao sa Jerusalem, paano sila wawasakin ng Diyos dahil sila'y makasalanan. Kinuha niya yung paso. Tapos sabi niya, kapag hindi kayo nagbago, ganito ang gagawin ng Diyos. Talagang tinapon niya, biyak yung paso. So yung mga audience nila, talagang gulat na gulat. Dramatic because there's a strong message. No? Ang ginawa pa nga ni Jeremiah, naglagay siya ng wooden yoke. Alam niyo yung wooden yoke, yung nilalagay sa mga baka para maghila ng kariton. Yan, yoke ang tawag dyan. To tell them, pinapakita sa kanila, ganito ang mangyayari sa atin, magiging slaves tayo ng Babylonian Empire. Eh, ganun. Pinapakita, graphic. So, yung mga taong nakatingin, naiintindihan nila, uy, oo nga, ang hirap niyan. Hindi ka makawala. Ito naman, si Ezekiel. Pakisabi, Ezekiel. Si Ezekiel naman, ang ginawa niya, tambay sa kanto. Ito, tambay sa kanto. Tapos, humiga siya using his left body, nahiga siya using his left body for 390 days.
Okay? Tapos pagkatapos ng 390 days, ibig sabihin nun, isang buong taon. Pagkatapos nun, saka na naman, higasa. For 40 days. Ano ibig sabihin nito? Pinapakita niya, sinisignify niya, ganito tayo paparusahan ang Israel at ang Judah. Ito pinaka-wild. Si Isaiah. Pakisabi Isaiah. Nakita na ba kayo ng tao na naglalakad ng hubot-hubad? Nakita na kayo? Yung iba, oo. Yung iba, hindi. And then we think, uy, sira ulo yan. O, buwang yan. Di ba ganon? Ganon ang ginawa ni Isaiah. For 3 years, 3 taon, nakahubo siya talaga. Di ba? I'm pretty sure baka naman may konting brief or dahon. Di ba? But again, 3 years. Pa 3 years ka naglalakad dyan, di ba? Buti na lang hindi pinapagawa ng Diyos sa akin. Sige, maghubad ka dyan, tapos maglakad-lakad ka dyan sa Midsaya, nakahubad. 3 years. Wala na siguro kung mukhang ihaharap. Hindi pwede sa akin yan, Lord. Sisupunin ako, di ba? But here's the thing. Yung ginawa ni Jesus, Jesus says cleansing the temple was prophetic theater. Prophetic theater lang yon. His anger, yung galit niya, was very real. And He expressed it in the appropriate way during the time. Bakit? May corruption eh. Ikaw ba, di ba pag may corruption, di ka ba magagalit? Buti nga yung iba dito, nakatanggap na. Di ba? Piso, 2, di ba? Mga ganon, di ba? Yung iba, pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Yung iba galit na galit, bakit nakalista pero hindi nakatanggap? Di ba yun? Mas masakit daw yun. Grabe, di ba? So, ayan.